Magandang araw mga kabalitang Pinas. Nangyari na ang kinatatakutan ng mundo. Pebrero 28, 2026. Kahapon lang, nagising ang mundo sa isang balita na tuluyang babaguhin ang takbo ng kasaysayan. Alas 2 ng madaling araw, oras sa Amerika, naglabas ng isang video ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Walang press conference, walang babala sa Kongreso. Isang mensahe lang sa social media na nag-anunsyo ng simula ng major combat operations laban sa Iran, ang Operation Epic Fury. Kasabay nito, inilunsad ng Israel ang Operation Roaring Lion. Bumagsak ang mga bunker buster bombs sa mismong compound ng pinakamataas na leader ng Iran at ang balitang pilit na iniiwasan ng marami ay nakumpirma na. Ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay patay na. Kung inaakala ninyong ito ang katapusan ng digmaan at ang simula ng kapayapaan sa gitnang silangan, nagkakamali kayo. Ito ang pagsisimula ng isang malagim na bangungot. Bago natin himayin ang pagbagsak ng mga bomba kahapon, kailangan nating intindihin ang nakatagong katotohanan. Bakit ba umabot sa ganitong sukdulan ang Amerika, Israel at Iran? Sa loob ng ilang dekada, hindi direktang naglalaban ang mga bansang ito. Gumamit ang Iran ng tinatawag na Ring of Fire o ang Axis of Resistance, mga proxy forces gaya ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at mga Houthis sa Yemen. Alam ng Iran na wala silang laban sa direktang pakikipagdigma laban sa teknolohiya ng Amerika at Israel. Kaya ang ginawa nila, inikutan nila ang Israel ng mga armadong grupo na handang umatake anumang oras. Ang nuclear program ng Iran, ito ang kanilang ultimate shield, ang kanilang panangga para hindi sila pakialaman ng kanluran. Pero tingnan ninyo ang pattern ng pagsiklab. Nagsimula ang lahat noong Oktubre 2023, mulit ang tunay na laro ng kapangyarihan ay umarangkada noong 2024. Abril, binomba ng Israel ang konsulado ng Iran sa Damascus. Hulyo, pinaslang ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa mismong loob ng Teheran, isang sampal sa mukha ng Iranian intelligence. Setyembre, pinabagsak ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah sa Lebanon. Hanggang sa umabot tayo sa tinatawag na 12-day war noong Hunyo 2025. Sa ilalim ng Operation Midnight Hammer at Rising Lion, pinuntiryan ng Israel at Amerika ang nuclear facilities ng Iran at pinatay ang mga matataas na general tulad ni Hossein Salami at Mohammad Bagheri. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mahigit 500 ballistic missiles. Akala ng lahat, doon na matatapos. Akala ng mundo, tabla na. Pero may isang detalye na hindi sinasabi sa inyo ng mainstream media. Ilang oras lang bago inilunsad ang Operation Epic Fury at Roaring Lion kahapon, ang Amerika at Iran ay malapit nang magkasundo sa isang peace deal sa Geneva at Oman. Pumayag na ang Iran na itigil ang pag-iimbak ng nuclear materials. Kung malapit na ang kapayapaan, bakit sila umatake? Bakit nila pinindot ang gatilyo? Dahil hindi kailanmang naging issue ang nuclear weapons, ang tunay na target ng Washington at Tel Aviv ay regime change, ang tuluyang pagpapatumba ng gobyerno ng Iran. Ang kailangan ni Trump ay isang mabilis at malaking tagumpay na babandera sa balita. Ang kailangan ni Netanyahu ay ang permanenteng pagdurog sa pamumuno na nagpondo sa mga umatake sa kanila. Wala silang pakialam sa negosyasyon. Ang habol nila ay dominasyon. Kaya kahapon, Pebrero 28, naghulog sila ng mga bomba sa mismong compound ng Supreme Leader. Patay si Ayatollah Ali Khamenei. Patay din umano ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Sabi ni Trump sa kanyang mensahe, ang oras ng inyong kalayaan ay nandito na. Pakinggan ninyong mabuti.
Kapag pinutol mo ang ulo ng isang gobyerno sa gitnang silangan, hindi ka nakakalikha ng demokrasya. Nakakalikha ka ng isang halimaw. Sa pagkawala ng Supreme Leader, nawala ang nag-iisang relihiyosong awtoridad na kumukontrol sa puwersa ng militar. Ano ang papalit? Ang tinatawag ng mga eksperto na IRGC-STAN, isang purong diktadura ng mga warlords mula sa Revolutionary Guard. General na walang pakialam sa diplomasya pero may hawak na libu-libong ballistic missiles. At hindi sila nag-aksaya ng oras. Kahapon din, agad na nagpakawala ng mga missiles ang Iran. Umatake sila hindi lang sa Israel kung saan umalingaw-ngaw ang mga sirena sa Galilee, kundi sa mga base militar ng Amerika sa Qatar, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Jordan at Saudi Arabia. Ang rehiyong nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo ay nagliliyab na. Sino ang apektado? Tayong lahat. 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kapag isinara ng mga naiwang warlords ng Iran yan, asahan ninyong pagbagsak ng pandaigdigang merkado. Asahan ninyo ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Habang ang Russia at China ay tahimik na nanunood, nag-aabang na magpadala ng pondo at armas para suportahan ang rebelyon laban sa Amerika. Ito ang matinding analysis na hindi ninyo maririnig sa mga karaniwang balita. Ang stratehiyang ginamit nila, ang decapitation strike o pagpuputol ng ulo ng pamumuno, ay may malungkot na kasaysayan. Tinuturo sa atin ng kasaysayan na hindi mo kayang bombahin ang isang bansa para sumunod sa iyo. Sa halip na mag-aklas ang mga tao laban sa gobyerno, kadalasan ay nagkakaisa sila laban sa dayuhang umaatake. Nangyari ito sa Vietnam, nangyari ito sa Afghanistan, nangyari ito sa Iraq. Binuksan ng Amerika at Israel ang Pandora's Box. Pinatay nila ang leader pero hindi nila kayang patayin ang ideology. Ang matitira ay isang malawak, walang leader at mapanganib na insurgency. Ang Operation Epic Fury at Roaring Lion ay hindi ang katapusan ng kwento ng Iran. Ito ang simula ng panibagong kabanata ng pandaigdigang kaguluhan. Wala ng rules of engagement, wala ng diplomasya. Ang chessboard ng kapangyarihan ay tuluyang ng biktima ng apoy. Hindi ito kwento ng kapayapaan, ito ang simula ng panibagong uri ng digmaan. Para maintindihan natin ang kasalukuyang gyera, kailangan nating balikan ang matagal ng sigalot mula pa noong 1979 Islamic Revolution kung saan nagbago ang Iran mula sa pamahalaang pro-US papuntang anti-Western theocracy. Ang mga relasyon ng Iran at Israel ay tense na. Itinuturing ng Israel ang Iran bilang existential threat dahil sa kanyang nuclear program at suporta sa mga proxy groups tulad ng Hezbollah at iba pang militante sa Lebanon, Gaza at iba pa. Sa dekada, nagkaroon ng mga cyber attacks, covert installations, missile skirmishes at diplomatic tensions dahil sa disbelief sa intensyon ng Iran sa nuclear technology, kung ito ba ay para sa enerhiya o para sa bomba. Paano nag-uusbong ang gyera? June 2025, konflikto at mga unang opensiba. Noong June 13, 2025, Israel at mga sundalong Amerikano ay naglunsad ng malakihang airstrikes laban sa mga nuclear at militar na pasilidad ng Iran. Ito ang tinawag nilang strategic preemptive action upang pigilan ng Iran sa alleged nuclear armament. Sa sumunod na 12 araw, nagtulungan ang US at Israel sa pag-atake at sinagot naman ito ng Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone attacks. Ito ay tinawag na isa sa pinakamalalang pag-aasar ng militar sa rehiyon sa dekada. 2026, paglala ng tensyon at malawakang operasyon.
Noong February 28, 2026, isang coordinated na opensiba ang inilunsad ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran sa isang malawakang military operation, kilala sa ilang ulat bilang Operation Lion's Roar at sa US military bilang Epic Fury. Mas maaga pa sa araw na iyon, nag-fire ang mga pambansang missile at drone ng Iran patungo sa mga US military bases at Israel na nagpapakita na ang sigalot ay hindi lamang tradisyonal na paglipad ng eroplano o pagbubomba, kundi isang modernong multi-domain warfare na may drones, air defense systems at cyber components. Breaking news: pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's death, ang pagsipol ng landmark event. Ayon sa pinakabagong ulat ngayong March 1, 2026, kinumpirma ni na President Donald Trump at ng Israeli leadership na si Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran mula 1989, ay napatay sa isang pag-atake na bahagi ng mga airstrikes ng US at Israel sa Iran. Ang mga pahayag ay nagsasabing napatay din ang ilan pang mataas na opisyal ng IRGC at iba pang militar na lider ng bansa bilang bahagi ng intensyonal na pag-target sa leadership structure ng bansa. Bakit ito malaki at ano ang epekto? Bakit ito isang malaking pangyayari? Ang Supreme Leader ay hindi lamang simbolo ng political leadership sa Iran. Siya rin ang pinakamataas na pinuno ng armed forces, judiciary at religious authority ng bansa. Ang pagkawala niya ay maaaring humantong sa leadership vacuum, walang direktang nakatakdang kapalit agad. Internal clash: ang Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC at political elites ay maaaring magsimula ng internal struggle. Regional escalation: ang mga kaalyado ng Iran tulad ng Hezbollah at pro-Iran militias sa Syria, Iraq at Yemen ay maaaring magpalala ng laban. International response: mga makapangyarihang bansa tulad ng Russia ay tumiligsa sa US-Israeli action, sinasabing ito ay unprovoked aggression, habang ang iba, halimbawa Ukraine, ay sumusuporta batay sa geopolitical stances. Sa paningin ng mundo at panimula ng bagong yugto, ano ang susunod? Sa isang panig, may posibilidad ng global diplomatic push para tumigil ang giyera, magdaan sa United Nations at humanitarian relief. Sa kabilang banda, ang Middle East ay maaaring mag-enter sa panibagong phase ng asymmetric warfare. Ang mga tensyon sa oil markets, alliances sa military defense treaties at iginagalang na territorial boundaries ay lahat apektado. Conclusion: ano ang maaaring matutunan ng madla? Ang giyerang ito ay hindi lamang isang simpleng laban sa pagitan ng mga tropa at eroplano. Ito ay isang complex na intersection ng history, ideology, nuclear fears, geopolitical ambition at human cost. Ang pagkamatay ng isang leader gaya ni Ayatollah Ali Khamenei ay hindi lamang isang headline. Ito ay isang milestone na may malalim na epekto sa politika, ekonomiya at buhay ng milyon-milyong tao sa gitnang silangan at sa buong mundo. Kaya sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano maaapektuhan ng kaganapang ito ang mga karaniwang mamamayan at ang hinaharap ng rehiyon. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng deep dive at balita analysis, i-like, comment at subscribe para sa susunod pa na series.